is equal to 0.2 meter plus yung nilagay nating allowance kabilaan, that is equal to 0.25 plus 0.25 meter. So that is equal to 0.7. Tama? Okay. So, burin natin to. Lagyan natin dito para malinis yung ating working space. So, sa length naman, so ito yung kakailanganan natin ng mahabang computation. So, ito. So, sa footing tie beam, so syempre may hinukay na tayong footing. Ayan. So, ito yung mga footing natin kapag hinukay yan. Ayan. So, kailangan lang natin kunin itong area na to. Ayan. Ayan. So, paano natin kunin? So, check natin dito. So, kapag hinukay yung ating pundasyon, so ito yung magiging itsura. Ayan. So, ang hukayin na lang natin na footing tie beam ay ito. Itong area na yan. Ayan. Ito. Kasi itong area na to, ito na yung hinukay na natin na footing. Ayan. Nakasama na siya. So, paano computein yan? So, ang kailangan lang natin gawin, ito, yung total na haba nito, which is 14 meters. Double check natin. Ayan, 14 meters. Ibawas lang natin ito. Ayan. Ito. Bawas natin ito. Okay. So, ganun lang. Check natin. So, we have 14 meters dito. Ayan. So, ang gawin natin, 14 meters minus 1.7 minus 2 minus 2 minus 2 and 1.15. Okay. So, let's start. Dito. So, along grid line, ito, grid line B. So, yung length natin dyan is 14 meters. Bawas natin itong 1.7, tatlong 2, tsaka isang 1.15. Okay. So, 1.7, tatlong 2 meters, then 1.15. So, that is equal to, calculator, okay, 14. So, 14 minus 1.7 minus 2 minus 2 minus 2 is 1.15. So, that is equal to 5.15 meters. Okay. So, question, paano na ko itong 1.15 na yan? Okay. So, paano na ko itong 1.15? Okay. So, para kunin yan, so, since ito ay 2 meters, ito, ang kabuuan ng hukay na yan is 2 meters. Ayan. So, ang kalahati ng 2 meters ay 1.0 meter. Ayan. So, ang kailangan natin i-add dyan, yung 1 meter na yan, ay itong kalahati ng poste. Ayan. So, hindi na. This is 1.0 meter. So, kailangan natin itong width na yan. So, yung schedule nating column sa C1, ang C1 natin, kung maalala nyo, ay 0.3 by 0.4 meter. Okay? So, ito ang 0.4 at ito ang 0.3. So, kalahati ng 0.3, that is equal to 0.15 meter. So, 1 plus 0.15, that is equal to 1.15. Okay? So, same lang naman siya sa grid line A. Okay. So, ang gawin natin, 5.15.
So, for grid line A, try natin yan. For grid line A and B, so that is equal to 5.15 times 2 na lang natin. That's equal to 10.3 meters. Okay? So, next, sunod naman natin ito, grid line 1. So, mapapansin nyo, magkaiba tong grid line 1. Magkaparehong haba ay ito. Grid line 2, 3, 4, and 5. So, ito lang yung naiba. Grid line 1. Okay, so kung mapapansin nyo, ito masyadong maliit na to. Ayan. Ito. Sa actual, ang ginagawa namin dyan, ito, hinuhukay na namin yan na buo. Ayan. Kaya na yun na buo. Okay? Isa pa, kapag masyadong malalim na yung hukay dyan, let's say 2 meters, may tambak. So, sa liit nito, ito, kailangan mo nang hukayin yan. Mas practical na hukayin mo ng buo yan. Ayan. Ito, ganun din. Kapag masyado nang malalim yung huhukayin. Okay? So, check natin yung ginawa ko. Ayan. Masyado nang maliit tong area na to. Ayan. Diba? Ito. Masyado maliit. So, kailangan hukayin na ito buo. Okay? So, next. Grid line 1. So, sa grid line 1, so we have 1.25, tsaka ito. So, along grid line 1, so 5 meters, bawas natin itong 125 na dalawa. Sorry. 1.25 less 1.25. So, that is equal to 2.5 meters. Okay? Tama ba? Okay, tama. Next, grid line 2, 3, 4, and 5. So, sa grid line 2, so hindi natin nasukatan pala to. Okay, anyway, check natin. So, ito pala, itong 1.25, paano nakuha yan? So, ang gagawin lang natin, check natin yung nilagyan natin ng space kasi magkaiba ito. I think 0.5 ata nilagay natin yan, tapos 0.3 dito. Double check natin. Okay, so ito. This is 0.3, this is 0.5. Okay. So ito, ang footing 1 kasi natin, ang haba niyan ay, check natin. Schedule. Ito. Masyado malapad. 1.5. Yung F2 naman is 1.4. Okay. Check natin dito. Okay. So this is 1.5 meters. So kalahati niyan, that is equal to 0.75. Okay, this is 0.75. Plus 0.3, ito, inilagay nating allowance ng hukay. Plus yung kalahati ng ating poste. So, ang lapad nito ay 0.4, 5.3. So, kalahati ng 0.4, that is equal to 0.2. So, yung length niyan is 0.2 plus 0.75 plus 0.3. Okay? So, that is equal to 1.25. So, this is 0.5 plus, okay, 1.25 meters. Okay. So, dito naman tayo.
So, this is 1.4. So, kalahati niyan ay 0.7. Okay? So, ayusin natin. Ito na lang para malinis. Ito. This is equal to 0.7 meters kalahati. Then, yung kalahati ng poste, that is equal to 0.2 meters plus 0.3. So, ang total na itong length na yan ay 0.2, that is equal to 1.2 meters. Okay. So, same din dito. This is equal to 1.2 meters. So, ang gawin natin para makuha yan. So, we have length para sa grade line 2, 3, 4, and 5. That is equal to 5 meters. Bawas natin yung dalawang 1.2 meters. Okay? It's equal to 2.6. Tama. Okay, double check natin para sigurado. 5 minus 1.2. Okay, 2.6. Okay. Pero, meron tayong 1, 2, 3, and 4. So, kailangan natin i-multiply yan sa 4 meters. Okay? So, 2.6 multiply by 4 times 4 natin to. Times 4. That is equal to 10.4. Okay? So, this is equal to 10.4 meters. Okay. So, ang total length natin, that's equal to 10.3 plus 2.5 plus 10.4 is equal to, okay, so 10.3 plus 2.5 plus 10.4 equal to 23.2. Okay. So, ito yung total na length natin. Okay. So, balik tayo doon. So, meron na tayong total length na 23.2. Okay. So, volume, that is equal to 23.2 meters times 0.7 times 1 meter. Okay. So, we have 23.2 times 0.7 times 1. So, that is equal to 16.24 cubic meter. Okay, so ito yung total volume excavated para sa footing tie beam natin. Okay, so double check natin. Baka may nakalimutan tayo. Okay, so always double check pag nag-estimate tayo. So we have 1, 2, ito, dalawa, and then isa, 3, 4. Tama. So wala tayong